Ito na yung panahon, di na uso ang backslide. Hallelujah. Malapit nang dumating ang Panginoon. Praise God. Alam nyo, kailangan po nating talagang i-monitor, mag-strict po tayo doon sa monitoring po ng spiritual condition ng church ng bawat isa. Kasi baka matangay tayo ng mga nangyayari sa ating pong paligid na hindi natin napapansin, yung direction nila ay nagiging direction na rin natin. Hello? Amen? Kaya nga, pansinin po ninyo ang libro ni Moses hanggang kay Joshua. Mapapansin nyo na si Joshua, pagdating po doon sa kanyang pamamahala, okay naman. No? Pero pagdating sa Book of Judges, nagkaroon sila ng kanya-kanya. Yung mga galaw nila, hindi na katulad ng solid. Naging kanya-kanya na po yung revival, yung bang paisa-isa. No? Kila Gideon, mga maliliit. Hindi katulad ng buong nation nag-ooperate. Kasi lumaylay yung pong leadership pagdating po doon sa sumunod ng mga henerasyon. No? So, itong season na natin, kasi tinutumbok po natin yung climax ng ages. At yung pinaka-climax po nito ay yung pong rapture of the church. Tapos magsisimula uli ang isang panibagong panahon. Now, si Lord, sinend niya yung Holy Spirit para tulungan tayo na ma-prepare ang church. Tayo mismo, matulungan niya na ma-present sa Kanya. So, merong wino-work out ang Panginoon sa atin as a church, as an ecclesia. Meron siyang wino-work out sa atin para ma-present niya tayo spotless, blameless. Kasi siya po yung merong kakayanan na gawin ito sa atin kung tayo po ay magko-cooperate. Ngayon, kung babasahin po natin, no, ang end nito, gusto ng Panginoon na ma-present tayo sa Kanya as glorious church. Everybody say, glorious church. Okay? Si Jesus, hindi siya umakyat na may sakit, hindi siya na-rapture na naghihirap. Siya ay nagpunta sa langit gloriously. So sa kanyang katawan, ganun din ang mangyayari sa kanyang katawan. Hindi tayo ira-rapture ng Panginoon na talunan. Hindi tayo ira-rapture ng Panginoon na confused o punong-puno ng takot. Tayo po ay ira-rapture niya as a glorious church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Ephesians 5:26. Pansinin po ninyo yung sinasabi ni Pablo, so that he might sanctify her. Sino yung her? The church. Having cleansed her by the washing of the water with the word. So ano yung nagpapalinis sa'yo? The word. That he might present her, the church, to himself, a glorious church. So ito yung kanyang vision as a church para sa atin. Hello? Ito yung kanyang tatrabahuhin sa tulong ng Holy Spirit. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hayaan mong trabahuhin ka ni Lord. Okay? So ito yung kanyang pangitain. Dapat natin makita kung paano niya tayo tinitignan. Ano yung end product natin? At ang end product natin is a glorious church. Ang nakikita niya sa dulo, not having spot or wrinkle or any such thing, but she should be holy and without blemish. So ito pala yung gusto niyang i-present. Isang church, wala daw spot. Ano ibig sabihin ng spot? Intentional sin. Okay? Yung without wrinkle. Ibig sabihin, hindi siya kulubot. Kung hindi nandoon yung youthful life niya, yung youthful spirit dimension. Okay? Banat ang muka, hindi kulubot. Alam niyo yung mga kumukulubot, ito yung tumatanda dahil sa kasalanan, tumatanda dahil sa bitterness. Ha? So hindi raw siya magpapakasal sa may kulubot. Hello? Ibig sabihin, ang mukha natin laging banat, spiritually, laging maaliwalas. Hello? Okay? But she should be what? Holy and without blemish. So ito po yung tatrabahuhin ng Panginoon
na sinasabi niya sa atin, ganito kita ipe-present one day sa akin. Pero, willing ka ba na mag-cooperate sa aking Holy Spirit para ikaw ay ma-sanctify ko, para ikaw ay mapabanal ko, para ikaw ay ma-present ko sa akin without spot, without wrinkle, without blemish? Willing ka ba? Hallelujah. Kaya yan po yung tinatrabaho ng Panginoon through the Holy Spirit sa kanyang ecclesia, sa Logos, sa kanyang church. So according to the Bible, a glorious church is one that meets Christ's specification and is without blemish. So, ipe-present niya tayo sa kanya without blemish. Naalala po ba ninyo si Esther nung prinesent sa hari? Inilublob muna yan ng 12 buwan. Yung 6 na buwan, spices na myrrh. Yung sumunod na 6 na buwan, spices na sweet. So, ano ibig sabihin nun? Padadaanin ka sa mga mapapait na mga sitwasyon at padadaanin ka din sa mga matatamis na sitwasyon para mamold ang isang karakter sa buhay mo. Ano yung nagiging ikaw kung ikaw ay nasa mga mapapait na kalagayan? At ano naman yung nagiging ikaw kung ikaw ay nasa mga matatamis na kalagayan? Ano yung nagiging ikaw pag wala kang pera? Ano yung nagiging ikaw kapag yumayaman ka? Hello? So, para po tayo mag-response ng tamang response para mamold ang isang karakter na inaasahan ng Diyos sa atin. Amen. Without spot, without blemish. A glorious church is a church that is filled with the glory of God or the visible presence of God. The Bible describes a glorious church as church that is holy, without blemish, and sanctified by the Word of God. Wala na pong ibang makapagpapalinis pa sa atin kung hindi tayo po ay mabaptize, masaturate ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi nga ng Panginoon sa ating mga magulang, pagdating sa kanilang mga bata, sabi niya, ituro mo ang aking salita sa mga bata. Itali mo sa mga noon nila. Ilagay mo sa kanilang mga kisame. Ilagay mo sa mga dingding. Hello? Tapos yung sumunod na generation ni Moses, sabi niya kay Joshua, meditate my word day and night. Amen? Kasi wala na pong ibang pundasyon para ang buhay natin malinis. Ang sabi ng Book of Psalms, I hide your word in my heart that I might not sin against you. Kaso ang kaaway, talagang gusto niyang nakawin ang binhi ng salita. Kaya habang nagtatanim minsan yung pastor, may nagnanakaw, may nagbabibrate na cellphone, meron kung ano-ano. Di ba? Sabihin, gusto niyang nakawin. Bakit? Kasi alam niya, kapag ikaw ay nag-mature sa word, hindi ka pa pwedeng talunin ng kaaway. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. A glorious church is the church that Christ is for returning for. Ito yung kanyang babalikan. That He might present her to Himself a glorious church. Not having spot, wrinkle, or any such thing, but she should be holy and without blemish. So, ang bawat isa po sa atin, dapat masynchronize natin ang ating mga iniisip concerning sa kanyang church. At kung anong iniisip ng Diyos concerning sa kanyang church. Especially po sa ating pong mga leader. Upang matrabaho natin accurately yung ating mga tao na bina-Bible study natin, na gusto nating lumago, dapat ang direction nila papunta doon sa without wrinkle, without spot, without blemish. Yan po dapat ang kanilang direksyon. Kasi kung ang direction lang na ibibigay natin sa kanila, pagpapalain ka ni Lord, pagpapalain ka ni Lord, pagpapalain ka. Kung puro pagpapala yun, ang ipinapakain natin ay yung picture ng puro pagpapala, pero wala yung without wrinkle, without spot, holy, without blemish. Baka namamali tayo sa ating pagbibuild sa ating mga tao. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, ito ang ating direksyon. Sabi mo sa iyong kapatid sa kabila, ito ang ating kinabukasan.
Okay, sa likod, sabi mo, ito ang plano ng Diyos. Hallelujah. So, sa Revelation 21:21, pinakita po yung holy city. Sabi niya, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven, from God. Prepared as what? A bride, beautifully dressed for her husband. Kita ho ninyo? Ang tawag po sa atin, Holy City. Ang tawag po sa atin, bride. Alam niyo po ba na yung church sa Book of Revelation, nabanggit yung salitang church sa chapter 2, chapter 3. Pagdating sa chapter 4, sabi niya, come up here. Yun po yung tawag ng rapture. Come up here. Pag nag-trumpet po si Gabriel, sinusumon po tayo. It is a summoning trumpet. Tinatawag po tayo. Come up here. Mula chapter 4 hanggang chapter 21, wala na po tayo makikitang salitang church. Ang makikita na po natin sa dulo is bride. Bride na. Revelation 21 verse 9, one of the 7 angels who had 7 bowls full of 7 last plagues came and said to me, come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. So ano ang dulo ng istorya? Sa Book of Genesis, ang simula ng istorya is kasalan ni Eva at Adan. Tapos dito sa huling-huli, ang istorya ay ano? Kasalan naman ni Jesus at ng church. Hindi yata kayo excited? Praise God. Alam niyo, napaka-glorious nung moment na yon. Wala ho kayong makikitang bride na mini-make-upan sa altar. Wala kayong bride na makikita na pinapaganda sa altar. Lahat po sila ay pinapaganda doon sa bahay or sa parlor. So, ibig sabihin, saan tayo pinagaganda ni Lord? Hindi tayo pinagaganda sa langit. Pinagaganda niya tayo dito sa mundo habang dumadaan tayo sa iba't ibang klaseng mga pagsubok. Hallelujah. Andiyan ba kayo? Pag tama ang respond mo sa bawat hamon ng buhay, hallelujah, gumaganda ka. Sabi mo sa iyong katabi, dapat gumanda ka sa mga dinadaanan mo. Hallelujah. Bakit? Napaka-importante yon. Bakit? Kasi pandagdag ganda ang dinadaanan mo ngayon. You are being prepared. Ganong katalino ang Diyos. When it comes to molding our character, doon ka magtataka, hindi mo makita physically yung kanyang kamay. Pero makikita mo yung wisdom ng Panginoon, how He divinely orchestrated a crisis, a situation over your life, not to harm you, but to prepare you. Hallelujah. Glory. So, the direction of the church must be what? On Ephesians 5:27. In order for the bride to be in the position to be presented as a bride, the Lord sent the Holy Spirit to work out the bride. Sabi mo sa iyong katabi, magkikipag-cooperate ka dapat sa Holy Spirit. Anong tawag sa Kanya? Helper. Bakit helper? Hindi mo kaya. Sabi mo sa iyong katabi, hindi mo kaya. Kailangan mo ng Holy Spirit. Alam niyo yung panahon ni Esther, hindi niya kayang magpaganda sa sarili niya. Kailangan niya si Hegai. Kailangan niya yung eunuch. Kailangan niya yung parlorista na ito. Siya yung nagpapaganda kay Esther, si Hegai. Hegai is a type of the Holy Spirit. Si Rebecca is a type of the bride. Yung servant na yon, si Eleazar, is a type of the Holy Spirit, si Eleazar. Sino si Rebecca? Is a type of the bride. Sino si Isaac? Is a type of the Lord. Sino si Abraham? Is typology ng Ama. So, paano ka makikita as potential bride? Yung Holy Spirit nagbigay ng bracelet, nagbibigay ng gift. That's why yung potential bride ni Jesus Christ ay sinelyuhan ng gifts ng Holy Spirit. Hallelujah.
So let the king, sa Book of Esther, sabi niya, let the king appoint commissioners in every province of this realm to bring all these beautiful girls into harem at the citadel of Susa. Let them be placed under the care of Haggai. So lahat po tayo is under the care of the Holy Spirit. Anong purpose niya? So the king's eunuch who is in charge of the women, and let the beauty treatments begin to them. Then let the girl who pleases the king will be queen. So paano raw tayo mapapakasalan ng Panginoon? Kapag tayo po daw ay natutong i-please ang king. So what is your goal habang ikaw may hininga dito sa mundo? Your goal is to please the king. Not yourself, hindi yung katabi mo, hindi yung pastor mo ang ipiplease mo. Ang ipiplease mo habang ikaw ay may hininga ay walang iba kundi ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Kaya pansin niyo yung word na please, bago magsimula si Jesus Christ sa kanyang ministry, sinabi na yun sa kanya. Sabi niya, "This is my son in whom I am well pleased." Hindi lang basta please, well pleased. Kaya ang standard na tayo po ay maging banal is to become Christ-life, like Christ. Amen. So, 1 Thessalonians 4 verse 1. Furthermore, brethren, we beg and admonish you in virtue of our Lord union with the Lord Jesus, that you follow the instruction which you learned from us. Ano yon? About how you ought to walk so as to please and gratify God. Kita ho ninyo yung instruction. Paano daw sila nagbigay ng instruction? By modeling. Ano yung minodel nila? How you ought to walk as to please and gratify God. As indeed you are doing, and you do so even more and more abundantly, attaining yet greater perfection in living this life. So ibig sabihin, habang nabubuhay tayo sa panahong ito, nandoon yung progressive transformation and progressive maturity. We are maturing. We are being perfected. Hello? Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon, I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope and an expected end or future. Bakit binanggit doon yung salitang not to harm you? Kasi baka ma-misinterpret mo na yung pong mga divine in-orchestrate niya na mga pagsubok at challenges na dadaanan mo na makakapagpabago at makapag-build up ng karakter mo, baka ma-misinterpret mong sinasaktan ka ng Diyos. Kasi yung dadaanan mong yon, hindi pananakit yon. Ang tawag po doon ay process. Hallelujah. Kaya ang sabi ni Pablo, pagka nagkaroon ka ng wisdom, in every circumstances, give thanks. Hallelujah. Everybody shout, hallelujah! Alam niyo, habang nakikinig tayo ng ganito, hindi re-realign ng Panginoon ang ating mga pananaw sa mga hamon sa buhay. Dapat po ma-realign ang ating mga pananaw sa hamon ng buhay. Hindi ni tayo para bang pagka nakaramdam tayo ng pangit na sitwasyon, hindi tayo komportable, lulugo-lugo tayo. Dapat po pala baliktarin natin, parang si Job. Isang araw, binanatan yung kanyang mga hayop, pinatay ang kanyang mga anak, anong kanyang ginawa? Lumuhod at sumamba. Praise God. Mahirap hong gawin yun, yung bang ang laki na problema mo, tapos magpupuri ka. Kaya ang tawag po doon, sacrifice of praise. Hello? Sino rito pag may problema, nag-i-invite na? Brad, halika rito. Kain tayo ng manok, magse-celebrate tayo. Bakit? Laki na problema ko eh. Ay, yung mga ganun nangyayari. Ganun ang ginawa ni Esther. Alam mo, nakasold sila. Papatayin ng mga Hudyo, tama? Anong ginawa niya? Hinandaan ng piging yung hari. Yun lang yung pinanlaban ni Esther. Kakahanda ng piging doon sa hari. Na-intriga yung hari. Bakit ba ako binubusog nito? Siguro may kailangan nito. Ano ba kailangan mo, Queen Esther? Ano ba kailangan mo? Kahit kalahati ng kaharian bibigay sa'yo. Pero pinakain, walang hinihingi.
Kaya kapag ka ikaw, sa gitna ng problema, ano problema nila? Papatayin silang lahat. I-compare mo ang problema mo kay Esther. Wala sa kalingkingan. Ang problema nila, buong nation. Problema mo lang minsan, walang pambayad ng kuryente. Anong ginawa ni Esther? Naghanda ng piging para sa hari. At ang dulo noon, natalo nila si Haman. Natalo nila ang kaaway. Bakit? Nakita ni Esther ang susi ng tagumpay. Piging sa Diyos. Hallelujah! Amen? Naalala nyo yung nag-worship sila King Jehoshaphat? Nanalo sila sa laban. Pero minsan, kapag may problema na tayo, nakakalimutan natin yung weapon natin na yun. Pag may problema ka, imbitahin mo ko. Magre-rejoice tayo. Basta ikaw ang taya. Hallelujah. Nakita mo ninyo yung mga prinsipyo nito? Consistent po yan sa Bible. Sila Pablo, Silas, punong-puno ng latigo sa likod sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nakulong! Anong ginawa nila? Nagmukmok ba sila? Nag-complain ba sila? Nag-murmur ba sila? Hindi. Pinili nilang sumamba. Habang sumasamba sila, nayanig yung jail. Napakawalan yung mga naglaglagan ng mga tanikala. Nabuksan ng mga pinto. Na-born again ang pamilya ng jailer. So makikita po natin, consistent yon. Pero tayo minsan, kapag masyado nang masakit ang mga sitwasyon, we tend to forget yung kailangang dapat gawin. Ano yun? Magpuri. Magpasalamat. Magpatuloy. Sumamba. Ayun. How you ought to walk as to please God and gratify God. Indeed, you are doing. And that you do so even more and more abundantly, attaining yet greater perfection in living this life. Na tayo po ay unti-unti nang nagmamature hanggang sa mamold po tayo and we are lacking in nothing. Hallelujah. Therefore, whether we are at home, sa katawan na to, on earth, away from Him, or away from home with Him, away from home, sa body na ito, and be with Him. We are constantly ambitious and strive earnestly to be what? Pleasing to Him. So, ibig sabihin, mapunta ka man sa langit o mapunta dito sa lupa, ang iyong aim is to please Him. Alam niyo, meron po kaming kapatiran sa Mindanao. Namatay po siya doon po sa 24/7, doon sa binild po naming building po doon sa 24/7 sa Lanao. Sabi niya, Pastor, pupunta na ako sa 24/7 kasi isa siya sa dapat na magiging custodian doon. Pagdating po doon, pagkatapos siya mag-exhort, naka-circle po sila sa upuan, bigla na lang po siyang pumikit na gano'n, tapos unti-unti na siyang bumagsak. Yung pala, namatay na siya. Namatay siya pagkatapos ng prayer. At nung malaman niyang namatay, nandoon po na yung kanya pong asawa, nung nakalibing na, hindi niya alam kung vision yon o panaginip. Dahil yung asawa niyang ito na namatay, nakaupo doon sa salas. Pagkatapos tinawag siya para mag-usap sila. At alam niyo ang mga sinabi nito? Sabi niya, alam mo, nagulat ako sa langit. Akala ko, pagka nandun ka na, wala ka nang gagawin. Rest ka na lang. Hindi. Yung ginagawa natin dito sa lupa, doble yung ginagawa ng langit. Busy kami rito para sa pagdating ni Jesus Christ dyan sa earth. Kaya, in-encourage niya yung kanyang asawa, sabi niya, doblehin niyo pa yung dapat niyong gawin. Malapit na siyang dumating. Yun po yung word. Tapos nung nagising na po siya, kala niya totoong-totoo yun. Pero there is an urgency sa kanya. Sabi niya, double time die. Malapit na dumating si Lord. Hallelujah. Sabi mo sa yung katabi, double time. Okay. Ito yung kay Esther, chapter 2:15. When the turn came for Esther, the girl Mordecai had adopted, the daughter of his uncle Abihail, to go to the king. She asked for what?
nothing other than what Hegai, the king's eunuch who was in charge of harem, suggested. Pansinin po ninyo, walang hiningi si Esther na hindi sinuggest ni Hegai na pampaganda. Dahil si Hegai lang ang nakakakilala sa taste ng hari. Walang ibang eunuch na pinakamalapit sa hari kung ano ang gusto ng hari kung hindi si Hegai. Ganon din si Isaac. Ang tanging paraan lang para makilala ni Rebecca si Isaac ay sa pamamagitan ni Eliezer habang sila ay naglalakbay papuntang Kanaan. Walang pwedeng kausapin si Rebecca kundi si Eliezer, which is the type of the Holy Spirit. Kaya habang naglalakbay sila, tayo sa mundong ito, ang kinakausap natin, si Holy Spirit upang makilala natin kung sino ang anak. Ganon din ang ginagawa ni Eleazar. Kinukwento niya si Isaac kay Rebecca. Kaya pagdating nila sa Kanaan, kilalang kilala na ni Rebecca si Isaac dahil doon sa kwentuhan nila ni Eleazar. Kaya pagdating niya sa Kanaan, diretso kagad si Rebecca sa tent. Nino? Ni Isaac. Hello? So makikita po natin doon, ano sinabi? And Esther won the favor of everyone who saw her. Napanalunan ni Esther, na-please niya, nakuha niya yung favor ng lahat sa mga na nakakakita sa kanya. Bakit? Kasi ang kinuha niya lang ay yung suggestion ni Hegai, which is yung leading ng Holy Spirit. If you want the favor of God, you got to learn how to be led by the Spirit of God. Hallelujah. So if we are in the position of becoming a glorious church, we must set our heart and mind to please the King. The Holy Spirit gave gifts to the potential bride of Christ. Ang sabi sa 2 Corinthians 1:22, set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. So sino yung babalikan ng Panginoon? Yung pong tinatakan ng seal, merong selyo. At sino ang selyo? The Holy Spirit. Kaya dapat lagi kang puno, lagi kang puspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, dapat lagi kang lasing ng Holy Spirit. Hallelujah. Pag lasing ka ng Holy Spirit, hindi ka malalasing ng mga inaalok ng mundo. Bakit? Tatanggihan mo sila. Papainumin ka ng alak ng mundo. Sabihin sa'yo, pasensya ka na Brad, lasing na ako. Ha? Oo, kaiinom ko lang kanina. 1 oras na tanks. Oh. Diba? Hello? So, sa ibang translation, 2 Corinthians 1:22, by His Spirit, He has stamped us with His eternal pledge, a sure beginning of what is destined to complete. Ano yung kukumpletuhin niya? Pagdating niya, ipe-present niya tayo sa hari. Hello? Glory to God. Genesis 24:51. Ito yung sinasabi ko sa iyong servant. Then the servant brought out gold and silver, jewelry, and articles of clothing and gave them to Rebecca. Bakit? Kasi nakita niya na si Rebecca ay potential bride. Kaya kapag ka ikaw ay nakitang potential bride ng Panginoong Jesus, ano ibibigay sa iyo? The gifts of the Holy Spirit. Hello? He also gave costly gift to her brother and to her mother. Maaapektuhan ang buong pamilya mo. Why? Because if you believe in Jesus, you and your household will be saved. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa Ephesians 1:13, sabi rito, it's in Christ that you, once you heard the truth and believe it, this message of your salvation, found yourself home free, signed
sealed and delivered by the Holy Spirit. This signet from God is first installment on what is coming. A reminder that we'll get everything God has planned for us. A praising and a glorious life. Every say, glorious life. Hallelujah. Alam niyo, maikli lang po ang buhay sa mundo. Maikli lang po. Kaya, yung iba, mamatay ng 40, depende yan, 50, iba 60, 70, 80, 90. Makinig ho kayo, mga kapatid. Pag naabutan natin ng rapture, baka hindi na ho natin maramdaman o baka hindi na natin maranasan ang kamatayang pisikal. 26, 27, 28. 3 years na lang. Within that period, pwedeng mag-rapture. Hello? Praise God. Kaya sabi sa Romans 8:14, because those who are led by the Spirit of God are what? Sons of God. For you did not receive the spirit that makes you slave again to fear. Sino po niya? Hindi ka binigyan ng espiritu para maging alipin muli ng takot. Alam mo, kapag meron ka pang takot dyan sa puso mo, madali kang madaya. Bakit? Kasi gagamitin ng kaaway yung takot para dayain ka. Hello? Limbawa, natatakot ka, wala nang bigas, natatakot ka. Pwede kang maloko ng kaaway na mag-backslide. Wala nang pera, walang pambayad ng kuryente. Alam mo yung mga ganun minsan, kinakatakot. Huwag niyong katakutan yun. Bakit hindi niyo subukan magpuri bago kayo magpunta kay Bombay? Hallelujah. Hallelujah. Sabi mo sa yung katabi, iwan mo na si Bombay. Hallelujah. Sino ito naniniwala na kaya ng Diyos na tayo po ay suplayan ng lahat ng ating basic na pangangailangan at higit pa? The Lord is our shepherd, we shall not want. Siya ang ating pastol. Hindi na tayo mangangailangan pa. Ang kanyang biyaya ay sapat at umaapaw. Praise God. Makinig ho kayo mga kapatid. By month of June, kalahating taon na naman noong April 25. Subukan mo mag-review. Ngayon, buwan na to, April, March, tapos na, February, January, 4 na buwan na po, April na ngayon. Subukan mong maglakbay pabalik. Tignan mo kung paano ka pinakain ng Panginoon buwan-buwan at weekly. I-compute mo ang mga nagastos mo na yon kung magkano sa loob ng 4 na buwan. Mamamangha ka, napakalaki. At mag-iisip ka ng, paanong nangyari to? Hello? Kasi minsan, hindi natin napapansin, kasi paunti-unti. Pero kapag minsan binigla ng Diyos, sa sobrang laki, hindi mo na rin napapansin na nasasanay ka na. Hallelujah. Pero ayaw ng Panginoon na balikan natin na sandalan ng mga material things dito sa mundo dahil tinitrain tayo na sumandal sa kaharian. Kaya nga inaawat tayo sa ating mga nakagawian na buhay sa mundo dahil meron na pong panibagong standard. It's called the kingdom living. You did not receive that makes you a slave again to fear, but you receive the spirit of sonship. And by Him, we cry out, Abba, Father. Alam niyo ibig sabihin ng Abba? Abba means source. Ng lahat ng mabubuting bagay. Limbawa, yung tatay ko, o nanay ko, papasok ako, bigyan niya ako ng baon, bibigyan niya ako ng baon pa na
na kanin, merong ulam, tapos bibili siya ng aking mga uniforme. Anak, punta tayo doon sa bili ka ng uniforme. Yun yung ang tawag po doon sa ganong klaseng act of supply. Siya ang tinatawag kong Aba. Ang ibig sabihin, source of my need. Source of every good thing. Hindi lang material needs, pati emotional strength and spiritual strength. He is our source. He is our source, Abba, Father. Progenitor. Multiplier. Hello? So it is the Holy Spirit who help us to work out our salvation. So ibig sabihin, hindi ka lang basta na-save. Tapos automatic, wala ka nang gagawin. Hindi. Sabi mo sa iyong katabi, meron kang gagawin. Hindi po pwedeng na-save ka pagkatapos hindi mo i-maintain na ikaw ay saved. Meron kang workout na gagawin. At tutulungan tayo ng Holy Spirit na i-maintain yung ating pagiging ligtas. Niligtas ka sa sugal, palalakasin ka ng Holy Spirit para hindi na makabalik sa sugal. Niligtas ka ng Panginoon, diniliber ka sa alak, bibigyan ka ng strength ng Holy Spirit na maging banal para hindi ka na makabalik doon sa inuman na yan. Naintindihan po natin, mga kapatid? So meron wino-work out sa atin. Merong minomold. Ang unang step is salvation. Ang susunod na step is maturity ni Kristo. Hello? Kaya minsan ang dali ng trabaho ng evangelist. Trabaho ng evangelist, mag-share, tumanggap, tapos na, na-save na. Pero yung trabaho ng apostol, sesermonan ka, lilinisin ka, papaluin ka, imamature ka. Yun po yung pagkakaiba. Evangelists bring you to salvation. Apostle mold Christ in you. Kaya sa Galatians, sabi niya, we mold Christ until Christ is molded in you. So, we need to cooperate with the Holy Spirit. Philippians 2:12, therefore, my dear ones, as you have always obeyed my suggestion, so now, not only with the enthusiasm you would show in my presence, but much more because I am absent. Work out. Ano ibig sabihin ng work out? Cultivate. Carry out to the goal and fully complete your own salvation with reverence and awe and trembling, self-distrust with serious caution, tenderness of conscience, watchfulness against temptation, timidly shrinking from whatever might offend God and discredit the name of Christ. Pansinin po ninyo, sabi niya, shrinking from whatever might offend God. Iniisip mo pa lang yung isang bagay, natatakot ka na ma-offend mo si Lord. Ha? Hindi ka makapag-marites dahil takot ka. Na-develop yung karakter na yun sa'yo. With serious caution, tenderness of conscience, self-distrust. So, wino-work out, kino-cultivate po natin. Wino-work out po natin. Alam niyo yung mga nag-work out, bodybuilding? Di ba? Bakit lumalaki yung bicep nila? Kasi yung workout nila, repetitious yan. Kung ano yung paulit-ulit mong ine-exercise, yun yung magiging muscle. Ang tawag dyan, bicep. Pag ganito naman, ang tawag dyan ay tricep. Ngayon, pagdating sa pagka nagkaroon ka ng gusto mo ng pandesal, maraming push-up ang gagawin mo. Maraming leg up.
ang gagawin mo, leg raise. Maraming gagawin. Marami kang sit-up na gagawin. Hanggang sa matanggal ang lahat ng fats, bumukol yung 3 pandesal. At kapag hindi ka na nag-workout, anong mapapansin mo? Yung pandesal, mapapalitan ng pakwan. Bakit? Kasi hindi ka na nagwo-workout. Kaya sabi mo sa iyong katabi, mag-workout ka. Hallelujah! Sabi niya sa verse 13 ng Philippians 2, not in your own strength, for it is God who is all the while effectually at work in you, energizing and creating in you the power and desire both to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. Ano sinabi ron? Not in your own strength. Hindi mo kaya. Kailangan mo ng katulong ng Holy Spirit. Sabi mo ulit, sabi katabi, kailangan mo ng helper. The Holy Spirit. Mga kapatid, major dapat ito sa ating pong buhay. Huwag ho tayong manangan sa sarili nating galing. Alam mo kung bakit nakakapagod sa ministry? Kasi iniiwan mo yung Holy Spirit. Masyado kang nape-pressure masyado mong pinipiga yung ibibigay mo sa tao na galing sa utak mo, galing sa agresibo mo, galing sa sayo. Hindi. Dapat galing sa Kanya. Amen? Praise God. Verse 12. So what I'm getting at, friends, is that you simply keep on doing what you've been done from the beginning. When I was living among you, you live in responsive obedience. Everybody say responsive obedience. Now that I'm separated from you, keep it up. Better yet, redouble your efforts. Idoble mo raw ang iyong efforts. Be energetic in your life of salvation. Pagdating daw sa salvation, maging energetic ka. Huwag lulupay-lupay-pay. Be reverent and sensitive before God. That energy is God's energy. An energy deep within you. God Himself willing and working at what will give Him the most pleasure. So, tinutulungan ka ng Diyos na gawin ang isang bagay na ang dulo ay napiplease si Lord. Hindi yung ikaw yung nasasatisfy. Hindi. Yung dulo ng ginagawa na working out in the Spirit, si Lord ang masasatisfy in the end. Then ipipresent niya tayo at that day sa kanyang sarili as what? A glorious church. Amen? So, dahil ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin para tayo po ay ma-please natin ng Diyos, ang sabi ng Ephesians 4:30, don't grieve God. Don't grieve the Holy Spirit. Don't break His heart. His Holy Spirit moving and breathing in you is the most intimate part of your life, making you fit for Himself. Don't take such a gift for granted. Ano sinabi? Making you fit for Himself. Paano ka raw mapipit sa kanyang sarili? Ginagawa ng Holy Spirit ang lahat sa atin para tayo po ay mamold into something that is pleasing God. Making you fit for Himself. Hallelujah. Amen? Naalala niyo yung sinabi ng word, in Him we live and move and have our being. Si Lord, yung substance ng pagka-Diyos ng Panginoon. Yung substance ng pagka-Diyos ng Panginoon, nasa oxygen. Subukan mo huwag huminga. Buhay ka pa rin in 60 minutes. Correct? Bakit? Kasi hawak ni Lord ang buhay mo. Hello? Now,
Tignan po natin to. Sa ibang translation sa Amplified, do not grieve the Holy Spirit of God. Do not offend or vex or sadden Him. Huwag mo daw siyang bibigyan ng dahilan para siya malungkot. By whom you were sealed and marked and branded as God's own, secured for the day of redemption of final deliverance through Christ from evil and consequences of sin. Meron pong panahon na matutuldukan na ang kasalanan. At yan yung time na pag ni-rapture ka ng Panginoon, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo dito sa mundo. Hello? It is the Holy Spirit who help us to be molded into the character of Christ. Sabi niya sa Esther 2:12, now when the turn of each maiden came to go into King Ahasuerus, after the regulation for the women had been carried out for 12 months, since this was the regular period for their beauty treatments, 6 months with oil of myrrh, and 6 months with sweet spices, and perfume, and things for purifying of women. Pansinin po ninyo, may mga bagay na elemento na nakakapag-purify sa church. Ito yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Sabihin mo sa Holy Spirit, Holy Spirit, huwag kang huminto na ako ay pagandahin. Kasi wala nang ibang magpapaganda sa'yo at iharap ka one day sa Diyos na masasatisfy ang Diyos sa'yo. Wala na pong iba, kundi ang Holy Spirit. Kaya bigyan po natin ng panahon na i-develop po ninyo. I-develop po ninyo ang inyong pong relationship sa Holy Spirit. Kausapin niyo siya, humingi kayo ng tulong. Sabihin niyo sa Kanya, i-reveal, ipahayag si Lord. Ipahayag ang mga kailangan mo nating malaman, ang revelation. Dahil willing siya na ibigay ang kaisipan ni Kristo sa atin. Siya lamang po ang nakakataho ng kalaliman ng Diyos at mga iniisip ng Diyos. Wala na pong ibang access sa kaisipan at plano ng Diyos kundi ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit ang siyang naghahayag nito sa iyo, kaya nababago ang buhay natin. Palakpakan po natin ng Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 10, after you have suffered a little while. Everybody say, a little while. So hindi ka forever na nagsasuffer. A little while lang po yun. Si Jesus, sabi niya, for a little while, you will no longer see me. Yet a little while, you will see me again. Kung titignan mo yung salitang little while na yon, nagsalita siya, a little while, nagkakainan sila doon sa Last Supper, tapos kinagabihan, hinuli na siya, and then namatay na siya nung Thursday, hanggang Friday, pagdating ng Saturday, Sunday, nabuhay na siya. Yun yung little while. Sa atin, dito sa mundo na ito, yung little while mo, minsan umaabot ng 70 years old, 80 years old. Bakit little while yon? Hello? Dadaan ka kasi sa isang proseso na hindi mo makakalculate na ang Diyos lang ang naglagay nun para bigyan ka ng pagkakataon na mag-respond ng tama. At sa bawat respond mo ng tama, namomold ang karakter na nakaka-please kay Lord. Kaya sabi mo sa iyong katabi, sumunod ka lang ng sumunod. Hallelujah. Dati, inuutosan ka ng nanay mo, anak, maghugas ka ng pinggan. So, ano nangyayari? Lahat ng hawakan ng baso, tanggal. Nagtataka yung nanay mo, bakit? Anak, kanina may mga hawakan nito, bakit ito lahat ito wala nang hawakan? Kasi hindi pa na-mold yung karakter mo sa paghuhugas. Meron pong karakter kasi sa paghuhugas, hindi yung nagdadabog.
Hugas ka, lakas mo naghugas. Nakababad lahat ng mga baso doon. Nagtatamaan yung mga hawakan. Basag-basag lahat. Hello? Another day, inutusan ka na naman. Anak, pwede ka ba maghugas ng ating kinagkainan sa tanghalian? Sa utak mo. Ako lang ba ang anak mo? Hindi mo mabuksan yung bibig mo, pero yung utak mo, ako lang ba ang anak mo? Nagre-reklamo ka na, pangalawang hugas pa lang yun. Pangatlo, eto na, nagbo-voice out ka na. Nay, pwede ba si Bunso muna kasi busy pa. Nagbibisi-bisihan ka na. Ang dami mo ng strategy para maiwasan mo yung paghuhugas ng pinggan. Nakaiwas ka sa paghuhugas ng pinggan. Pagdating mo doon sa likod ng inyong CR, sabi, anak, pakisalang sa washing machine yung ating labahan. Naku, mas matagal to. So what happened? Every day, monthly, ginagawa mo hanggang sa na-born again ka at ikaw ay na-realize mo, mga damit naman namin ito eh. Mga pinggan naman namin ito. Kami kumakain eh. Ano nangyari? Nagising ka sa katotohanan na kailangan mo palang gawin yung mga yon. And yet, naiinis ka sa nanay mo, bakit ka inuutusan? Hindi mo alam, merong dinidevelop sa iyong isang magandang karakter na dapat ma-develop sa bahay, na pagpunta mo sa ibang bahay, hindi ka pabigat kung hindi ikaw ay magiging pagpapala. Dahil marunong kang maghugas ng pinggan. Hello? Di ba? Sabihin mo sa inyong katabi, sumunod ka lang. Alam nyo, ang isang regret ng magulang, minsan pag pinasusunod mo ang iyong anak, nandoon yung dinidil mo sa kanya ang rebellious spirit dahil meron siyang independent spirit dahil yung ipinagagawa mo, mahirap, ayaw niya. Pero hindi alam nung anak na ito na kapag sumunod lang siya ng walang merong madidevelop sa kanya. Ano madidevelop sa kanya? A sense of responsibility. Makikita ng mga tao na responsable siya. Anak, basa ka ng Bible. Anak, mag-pray ka. Makikita yon. Magliliwanag yon. Lalabas yon sa iyong salita. So what happened? Makikita ng tayo pagiging sense of responsibility mo. At makikita rin ng mga tao yung kawalan mo ng responsibilidad. Makikita yan ng mga tao. Hindi mo po pwedeng itago yan. Kasi yan ay isang klase ng lifestyle na hindi natatago. Responsibility. Pag kayo ay ikakasal na, titignan ng magulang yung mapapangasawa mong babae o lalaki. Titignan niya kung marunong maghugas ng pinggan yung babae. Kaya nga sa ating kultura ng Pilipino, bago mo mapakasalan yung babae, ipag-iigib mo muna siya ng tubig. Yung mga namamanhikan, mag-iitak ng kahoy para sa bahay. Ngayon, wala na yon. Sa panahon natin yan, wala na yon. Ang nag-i-initiate ngayon, babae, pagka nagkatingin, gusto mo ako? Okay na tayo, ha? Wala na, hindi na lalaki yung nagsasabi. Kahit hindi nga niya nakikita sa text, AI generated yung, ganda mo, ha? Oh, pininiwala niya, maganda siya. Hello? Responsibility. Character. Hanggang sa ano? Hanggang sa ikaw ay na-initiate na ito. Na-kompleto ka na. Na-establish ka na. Stable na yung character mo. Stable na yung sense of responsibility mo. You're about to be used by God. Pwede ka nang i-showcase ng Panginoon. Pwede ka nang gamitin at pagkatiwalaan ng mga matitinding responsibility sa kingdom. Dahil nakita niya kung paano ka katyaga, gaano ka nag-endure, gaano ka naghirap para sa gawain ng Panginoon. Dahil dyan, bibigyan ka pa niya
ng mas malalaki pang project. Pero kung paghuhugas lang ng pinggan, hindi ka mapagkatiwalaan. Kalimutan mo na yung, Lord, gamitin mo ko. Sasabihin sa iyo ni Lord, hugas ka ng pinggan. Hallelujah. Andyan ba kayo? Alam niyo ba kung gaano karami yung galon ng tubig na inipon ni Rebecca? Ang isang camel, isang camel, pag uminom yan, 20 to 40 gallons of water ang iniinom yan, iniimbak. Yung dala-dala ni Eleazar na camel, umabot ng 10 mahigit. So, gaano katagal nag-iigib? Gaano katagal nag-iigib si Rebecca ng tubig na yun? Yun po yung nakitang karakter ni Eleazar sa potential bride. Matyaga. Responsible. May karakter. Dahil nung makita niya yun, kumuha si Eleazar ng bracelet. Yung bracelet noon, hindi po maliliit na ganito. Yung bracelet noon, mula rito hanggang dito, ginto. Kaya kitang-kita yung mga merong bracelet noon. Pag nilagyan ka ng bracelet, tinatakan ka ng Holy Spirit that you are His potential bride. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ano sinabi rito? And after you suffered a little while, the God of all grace, who imparts all blessing and favor, who has called you into His own eternal glory in Christ Jesus, will Himself complete and make you what you ought to be, establish, ground you securely, and strengthen and settle you. Sabi niya, a little while lang yan, anak. Pero tinatawag ka ng Diyos. Pagkatapos naman yon, i-impart naman sa iyo ng Panginoon lahat ng blessing at favor. Hello? Kasi ayaw niya mangyari na katulad ng prodigal son, nakuha yung inheritance, pero hindi na mold ang karakter. Dahil po hindi na mold ang karakter, yung nakuha niyang inheritance, sinayang lang. Pero nung siya po ay na-train sa hamon ng buhay, na-break siya, na-broken siya, nag-suffer siya, bumalik siya sa kanyang spiritual senses. Sabi niya, nagkamali ako. Babalik ako sa aking ama. Babalik ako sa bahay ko. Babalik ako ron. At sasabihin ko, magpapakumbaba ako. Hindi na ako magde-decide sa sarili ko. Babalik ako. Pagbalik niya, lahat ng ninakaw ng kaaway sa kanya, ni-restore sa kanya. Sabi mo sa iyong katabi, bumalik ka lang. Lahat ng ninakaw ng kaaway, ibabalik sa iyo ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Time will come, bago siya dumating, pagdating niya lalo pagdating niya, there will be accounting of the gifts entrusted to us. Sa Matthew 25, verse 24, the servant given 1,000 said, Master, I know you have a high standard and hate careless ways, that you demand the best and make no allowances for error. I was afraid I might disappoint you, so I found a good hiding place and secured your money. Here it is, safe and sound, to the last cent. The master was furious. That's a terrible way to live. It's a criminal to live cautiously like that. If you knew I was after the best, why did you do less than the least? Bakit hindi mo ginamit ang ipinagkatiwala ko sa iyo? Nagalit si Lord. Kaya sabi mo sa iyong katabi, gamitin mo ang iyong potential. Bakit walang bunga? Ano ang naging dahilan? Sabi niya, baka ma-disappoint kita, Panginoon. I was afraid. Natakot ako. So bakit ka walang bunga? Bakit walang fruit sa iyong ministry? Ano sinabi? Natakot ako.
Hello? Di mo siyang katabi, huwag kang matakot na ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya yung takot, naglilimit sa iyo yan. Hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. God has not given you a spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Matthew 25 verse 26, sabi niya, but his master answered him, you wicked and lazy idle servant, did you indeed know that I reap where I have not sowed and gather grain? I have not winnowed. So, sabi ng Panginoon, for if by the trespass of one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in this life through that one man? Pansinin po ninyo, dahil daw sa kagagawan ng isang tao, may ginawa siyang mali. Sino? Si Adan. Naghari ang kamatayan. Imaginin ho ninyo, kapag wala ka palang ginawa na hindi ayon sa potential ng Diyos, maraming apektado. Pero si Jesus may ginawa. Kaya ho tayo naligtas, naapektuhan tayo. Are you here? Sabi mo sa iyong katabi, dapat meron kang gawin sa pinagkatiwala sa iyo. Amen. Para ano? Para maapektuhan natin yung pong mga tao na dapat maimpluwensyahan papasok sa kaharian ng Diyos. So, makikita po natin mga kapatid na in these last days, gusto ng Diyos na ikaw at ako ay i-present niya as a glorious church. Ano ang direction natin? Without spot, without wrinkle, blameless church. I want you to lift your hands to God. Hallelujah, Jesus. You begin to pray in the Spirit. You begin to pray, Holy Spirit, seal me. Holy Spirit, fill me more. Ooh, hallelujah. Ya mama reyes, you. Use the gifts. Use the gift of tongues. Siya ramadala bareva. Let the Holy Spirit sanctify you right now. Siya katarababa. Madorobo. He is coming without spot, without wrinkle. Oh, give you praise. Anoint your people tonight. Anoint your people right now. Realign and reposition our life as a bride of Christ. In the name of Jesus, tanggalin mo lahat ng kontaminasyon ng mundo. Continue to work on us, Holy Spirit. Continue to purify our heart. Unite our heart. We cast out every double-minded heart. In the name of Jesus, we surrender it to you, our life. Sino-surrender namin sa iyo ang lahat ng distraction ng mundo. Hallelujah, Lord. I long to be the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. Yes. I have no earthly love that I am holding to, 'cause you're the one who means everything to me. Yes, I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at
your throne. I give you everything. I give you anything. To you alone. Hallelujah. I long to be the bride. I long to be the bride that you're returning for. Dressed in garment white, dressed in garment white, and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, 'cause you're the one who means everything to me. Come on, everybody sing. I will sing. Yes, oh God, I will worship you. Thank you, Lord. I will bow myself down humbly at your throne. Yes, oh God, I will give anything. I will give everything to you alone. Habang inaawit po ito, I want all pastors and leaders to come in front. I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything. I will give everything to you alone. Sing with me, leaders. Oh, I will sing. That's right. Dito pa po, meron pa akong lugar dito. I want you to stand in the altar right now. Down humbly at your throne. Yes, oh God, I will give everything. Yes, I will give everything to you. Everybody lift your hands to Him. Lift your hand, leaders. I will sing. Yes, God, I will worship you. You're standing before God. You're standing in the presence of the Lord. Down humbly at your throne. I will give anything. I will give everything to you alone. Ooh. Mga kapatid, right now, as you're standing in the presence of the Lord, the Lord is reminding you how He fight for you. Leaders, the Lord reminds you of the cost. Nire-remind ng Panginoon ang presyo, paano ka ni-redeem. Paano niya ibinigay ang kanyang sarili, maligtas lang tayo. Paano niya ibinigay ang kanyang sakripisyo. But now, the Lord said, kayo naman, aking mga anak, mga leaders, how do you give yourself, your best? I am asking of your everything today in this last season. Para sa aking church, para sa aking kawan. Hindi ito panahon para kayong manghina. Sa pangalan ni Jesus, receive a new strength and new refreshing. Let the Lord refresh you right now by the power of the Holy Spirit. I will sing. Oh God, fill them right now. Give them with wisdom. Give them strategy to build the church. Give them the divine focus, oh God. Allow them to see the blueprint of the life of Christ upang ma-build up sa kanilang mga ipinagkatiwalang tupa. Hayaan mo ang kalakasan mo at kapangyarihan mo, Panginoon. Ang iyong biyaya ay umapaw sa iyong mga anak na ito. Hayaan mong magkaroon sila ng pagpapanibagong sigla. Hayaan mong ibalik ang kaligayahan sa paglilingkod. Let the joy of serving be upon you. Maibalik ang
kaligayahan ng paglilingkod. Hallelujah! Palayain sa lahat ng nagpapabagal sa paglago. Let there be freedom right now. Oh, Holy Spirit, visit your people. Oh, in the name of Jesus right now, receive a new fresh anointing. Receive a new thing. Receive the strength. Receive the wisdom. Receive the power. Receive the energy of the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, I long to be the bride that you're returning for. Hallelujah. Dressed in garment white and wrinkle-free. Oh, prepare your body. I have no earthly love that I am holding to. Hallelujah! 'Cause you're the one who means everything to me. Everybody leaders, sing to Him. Jesus! Ora baka dalaba madale sayale. Bow myself down humbly. Oh, isinusuko namin lahat sa iyo, Diyos. I give you everything. Hallelujah. I give you anything. To you alone. Lift your hands. Just receive. Just receive. Receive it. Thank you, Lord. New strength. New confirmation. New direction. Enlarged vision. Feel them. Thank you, Lord. Yes. 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 Yes, Lord. That's right. Receive it. That's right. Renew the strength of God upon you. Kaya mong palitan niya ang iyong kalakasan ngayon. Palitan niya ang pagod mo ng panibagong sigla. I give you praise. Kaya mo, Diyos, ang buhay naming mga leader ay patuloy kang mataas at dakilain na kami matagpuan mong tapat, umaapoy sa iyong gawain na ipinagkatiwala. Salamat, O Diyos. Pagpalain mo ang iyong mga anak, ang gawa ng kanilang mga kamay. Bless them, O Father God, with partners. Bless them with leaders na makakatuwang nila, Panginoon, sa gawain. Upang ang kaluwalhatian mo, Panginoon, ay makita ng maraming tao at maligtas. I declare open heaven upon their lives. I declare the activities of the angels to increase. I declare the provision of God met every needs. I declare restoration of everything that the devil has stolen. So that our life will be a life that will give glory to you. In Jesus' name we pray. Everybody shout! Amen! Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. You may go back to your seat. God bless you. Worship you.